Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sunod na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na. Magandang hapon po muli mga ka-lockdown, mga ka-quarantine partners. Good afternoon. Good afternoon, partner. Ano, kumusta tayo ngayong hapon? Ano ang aabangan ng ating mga viewers Actually, ngayong sa hapon? isang oras na to ay hitik na hitik ang ating programa dahil marami tayong inimbitahan na espesyal na panauhin para sa ating padayon ngayong hapon. Nako, mga ka-lockdown, mga kapadayon, isang oras na punong-puno ng mga pasabog at mga sorpresa. Abangan po ninyo ang pagpapatuloy ng ating discussion about Noli Me Tangere kasi last episode parang kulang na kulang yung oras. Marami pa tayong manaming katanungan na gustong sagutin. Nako, ngayong excited ako dyan. Oo, ngayong hapon, meron tayong mga panauhin na pwede pang mag-discuss about Noli Me Tangere Nako. at yung pagkahango nito sa iba't ibang obra, sa entablado, sa pelikula. Very etc. exciting yan, partner, dahil nabanggit mo yung Noli Me Tangere. Siyempre, pag-uusapan natin ngayon ang dula, ang pagtatanghal. So baka kailangan malaman din natin kung kamusta na ba ang theater sector, anong kanilang ginagawang programa, kamusta sila ngayong lockdown, para at least makita natin kung ano yung mga exciting things na ginagawa pa nila kahit naka-lockdown sila. Talking about exciting mga partners, ay nako, merong bibisita sa ating programa na. Ito. Ready na ba Aabangan mo tayo? to. Handa na ba Oo, tayo? handa Ikaw, tayo. handang-handa ka na Parang ba? handang-handa na ako, mga partners. Grabe, partners, bigatin lahat ang inimbitahan nating guest sa tatlong segment na ito. Kaya kayo po, umantabay lang kayo mga kapadayon dahil handog namin ito sa inyo ngayong hapong ito. Dito lamang yan sa Padayon, the NCCA Hour. Sa paglipas ng panahon, matapos masulat ni Dr. Jose Rizal ang Noli Me Tangere, ang ating mga alagad ng sining ay gumawa ng iba't ibang klase ng obra hango sa nobela, kagaya na lang ng mga pelikula at opera upang ang Noli Me Tangere ay maiabot sa mas maraming tao sa iba't ibang henerasyon. At dahil dyan, sa pagpapatuloy ng ating pagtatalakay sa Noli Me Tangere, dito sa Sining Aral, papasukin natin ang mundo ni na Crisostomo Ibarra at Maria Clara.
unang panauhin ay isang award-winning stage, TV, radio, film director, actor, playwright, scenographer, visual artist, and poet. Author ng 25 akda na may 5 pambansang gawad. NCCA Alab ng Haraya Award for Published Works. Kinatawan ng Pilipinas sa mga international theater conferences at festivals sa USA, Europe, ASEAN countries, South Korea, Japan at marami pang iba. Honored by Paete Laguna with a library, museum, art gallery named after him. Ladies and gentlemen, mga ka-lockdown, si Ginoong Frank G. Rivera. Ang susunod naman ay isang theater and events director. 2015 Aliw Awards Best Director for Musical Play at tumanggap ng natatanging hiyas ng sining sa tanghalan sa nakalipas na 4th Guild of Educators, Mentors, and Students o GEMS. Hiyas ng Sining Awards, si Director Franiel G. Zamora. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon, Direk. Ang ikatlo nating panauhin ay isang actor, director at workshop facilitator. Nanalo siya ng Best Actor Award sa 2016 Aliw Awards para sa Pillow Man. Noong 2017, tinanghal siyang Best Actor for her featured role in Broadway World para sa Cancer ng Gantimpala Theater Foundation. Mga kaibigan, si Ginoong Paul Jake Paule. Magandang hapon po. Noong 2010, siya ang nag-uwi ng grand prize sa National Music Competitions for Young Artists Voice Category C. Siya rin ang first runner-up winner sa Jovita Fuentes Vocal Competition noong 2012. Siya rin ang kinatawan ng Pilipinas sa ilang kompetisyon sa Asia at sa Europa. At gumanap siyang Maria Clara sa Noli Me Tangere, The Opera, noong 2011 hanggang 2012 sa Dulaang UP. Sa JNS Production noong 2014. At sa Cancer, the musical noong 2015. Mga kaibigan, kasama natin ngayong hapon si Miss Myra Bay Meneses, soprano. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko pong tanungin ang ating apat na mga panauhin ngayon kung ano yung naging impact sa inyo ng pagiging parte ng obrang hango sa Noli Me Tangere before, during, and after Noli Me Tangere. Dahil lumaki ako sa isang educational institution, itong ating educational system, bawat nakita kong may tungkol sa Noli Me Tangere, binabasa ko, pinapanood ko kahit comics. Ngayon, naging kaibigan ko si Direk Marilu Abaya, ginawa niya yung Jose Rizal. And then sabi niya, Frank, anong masasabi mo? Sabi ko, lahat ng sinabi mo sa Jose Rizal ay nakita na natin, nabasa na natin. At simula noon, sabi ko, kailangang pagmasdan ng mabuti, panibagong pananaw, panibagong pagtingin kay Jose Rizal at saka sa kanyang mga akda. So, nung gumawa ako ng mga obra-obra kuno tungkol kay Jose Rizal at saka sa Noli Me Tangere, binigyan ko ng ibang pananaw. Si Sisa ay hindi basta si Sisa na nabaliw. Si Sisa ay katulad ng isang karaniwang tao, ng isang karaniwang ina, ng isang biktima ng society. Ang unang-una naming produksyon talaga ay, hindi naman una, isa sa mga pioneer ay ang Cancer. So ito'y pinapalabas sa isang maliit na tanghalan sa CCP. So nung tumagal-tagal na, ng 1993, ibinigay sa akin ng nasirang Tony Espejo ang pagdidirect ng Cancer. So from that very small stage doon sa CCP, bigla kaming CCP Main Theater. Kasi binigyan kami ng grant, venue grant ng CCP. So paano ko to gagawin? Parang ito yung that time, ito yung parang unang-una ko major production. Malaking hamon sa akin hanggang naitanghal, naging matagumpay naman. So nalipat sa ibang direktor, sa Gantimpala pa rin po. Nung bumalik ako ng 2014, straight play paper ang ginawa ko. Since magiging 35 years na that time, ang Cancer, sabi ko, why not June? Or si June na lang nagsabi na gawin nating musical. So dun pinanganak yung Cancer Musical at 35 na sila Myra May na ngay artista namin.
since Cancer ang longest running theater production sa Pilipinas na talagang pinapalabas every year. This year lang siya hindi pwede ipalabas. Pero nag-training na kami last month nung birthday ni Rizal. At syempre, since ang aming audience sa Gantimpala ay karamihan na estudyante, so medyo pumopos kami sa love story ni Crisostomo Ibarra. Giliw di kita maaring limutin. Isa kang diwata, isang diwa sa aking gunita. Isang masanghayang sa gisag ng bayang sinta. Unang-una ko pong production na nasalihan ay Noli Me Tangere the Opera, na ang director po namin yan ay si Sir Alex Cortez sa Dulaang UP. Na hindi ko din po inasahan na ganun po kabigat yung role. Balikan ko yung kwento ng Noli Me Tangere, hindi lang bilang kwento, kung hindi na i-connect ko siya sa mga nangyayari sa current situations. Unti-unti po yun na na-build ko na yung character ni Maria Clara, na hindi lang siya basta tao. Madami siyang representation sa modern world natin ngayon, kasi po sa generation natin, lalo na nung pinag-aralan ko siya nung high school, hindi ko siya agad naintindihan. Yung unang beses ko pong nagawa yung dula na Noli Me Tangere, na-imbitahan po ako sa isang community theater sa Bataan. Ang role po na in-offer sa akin is yung Ibarra. Ginawa ko naman po yung best ko para sa role, although mas gusto ko talaga yung Elias na role. Sa Gantimpala, sobrang thankful ko po kay Direk Franny kasi nabigyan po ko ng chance na i-portray yung Elias na sobrang tagal ko nang pinapangarap. At nanalo ka doon ng award, Paul J. Yes, Direk. Meron ako katanungan para kay Miss Myra May. Paano nabago ng teatro ang iyong mundo? Lumaki po agad ang mundo ko kasi mas nakilala ko din po yung sarili ko, kung ano pwede kong magawa bilang singer, bilang artist, and I'm very proud that I've been doing this role for so many years, kahit alam kong hindi pa ganun ka-perfect. Gusto ko pong tanungin kila Direk at sa ating mga actors na ano yung pinaka mahalagang eksena doon na parang sa tingin nyo ay na-challenge kayo, at the same time sa mga artist, ano yung magpe-perform kayo yung part na yun na sa tingin nyo ay napaka-feel niyo yung part na yun ng production? Halos lahat kasi, pero ang pinakamaganda ron yung laging usapan ni Ibarra at ni Elias. Maganda yung mga palitan na ng mga ideas. One of the highlights also was yung masyadong inapi-api sa isang pananghalian ni Padre Damaso, si Ibarra. Tawag namin dun sa Calcenio, nasakal niya sa galit si Padre Damaso. Na eventually pala, marireveal na siya ang father ng pinakamamahal niyang si Maria Clara. Pero pinaka-the best scene sa akin sa original script, yung nag-uusap si Ibarra at sa bangka towards the end na. Gustong-gusto kong mga eksena ron sa Noli Me Tangere ay mga characters na hindi masyadong kilala doon sa nobela. Ito yung mga nagtatanim ng ebidensya para idiin si Ibarra na isang kriminal. Kaya maganda yan dahil ibig sabihin yung kwentong araw ni Rizal ay nauulit sa lahat ng panahon hanggang ngayon. Kaya may eksena sa Noli Me Tangere na sinusunog ni Ibarra ang kanyang mga libro, ang kanyang mga sinulat, para nga hindi siya makitaan ng ebidensya. At kahit na may ganun, nakuhang ebidensya ang letter ni Maria Clara. Kahit balibalik na rin nyo ang lahat, Teniente, wala kayong makukuha ang katibayan laban sa akin. Wala! Punito, nakailabas mo na ba ang lahat na maaari nilang gawing ebidensya? Opo, senyor. Meron. Di ba, mi esposo? Meron? Kapirasong sulat na may lagda ko. Wala silang makukuha. Wala! Sisinunod. Ang mga sulat mo kay Maria Clara. Inaamin ko, nagsinungaling ako. Pinagpalit ko ang mga sulat mo sa akin. Sa 2 sulat ng mama ko nung nabubuhay pa siya. 2 sulat na nagpapatunay na ako'y hindi ako. Na ang totoong ako ay dugo't laman
na mahigpit na kaaway ng yumao mong ama. Like katulad ni Padre Damaso. Hindi ba si Padre Damaso naging tatay ni Maria? Gumawa ko ng kwento doon sa Sisa na hindi lang si Maria Clara ang anak ni Padre Damaso. Sinabi ko, sundan mo ko rito ng parang asong gusto mong palahi. Utang na loob mo sa akin ang tinanggap kita rito sa kumbento ng walang tanong-tanong. Bakit hindi mo rin tanggapin si Juanito? Ikaw lamang, perang anak mo. Kung natanggap mo si Maria Clara, bakit hindi mo matanggap si Juanito? Siya ang panganay mo. Dahil kita mo yung karakter ng isang pare na ganon, nang aanak sa kanyang nangungumpisal sa kanya, hindi maaaring minsan nang niyang ginawa. So ngayon naman ang tanong natin sa dalawang artista natin, paano nyo ngayon ipapakilala si Maria Clara at si Elias sa ating mga modernong manunood? Kasi yung iba, ang pag sinabing Maria Clara, may misconception na kaagad na mahinhin, ganyan. Pero ako ang tingin ko, bukod sa siya ay talagang Pilipina, siya ay isang matalino at malakas na babae. Although tahimik, akala nila siya weak, ganyan, mahina. Pero hindi. Ang tingin ko kay Maria Clara, parang Pilipinas. Malakas, maganda, matalino. Kung titignan lang natin na abuso lang sa hindi magandang paraan. Naloko dahil nga hindi niya inaasahan ito. Si Elias kasi yung kumbaga, siya yung mas nag-iisip muna bago gawin yung isang bagay. May pagpaplano, may pagmamuni-muni, may pagbabalanse ng dalawang forces bago siya gumawa or makaisip ng action. Ang pinakagusto ko kay Elias, kung papakilala ko sa mga tao, sa mga kabataan ngayon, sa dami ng pinagdaanan niya sa buhay, mula sa pinakanuno ni Elias na naghirap, parang hinahanapan ng mali, kahit wala naman. So ganun yung nangyari kasi kay Elias, yung pinakanuno niya na pagbintangan, kumbaga domino effect hanggang sa kanya, na kahit sobrang hirap ng buhay ni Elias, meron at nakagawa pa rin siyang tumulong sa ibang tao. Kasi ngayon, pag ang point of view ng mga tao, pag mahirap ako dapat yung tinutulungan. Si Elias, mahirap ako, wala man akong financial means to support. Pero sa ibang paraan, yun, tinulungan niya pa rin si Ibarra kahit nalaman niya na si Ibarra ay galing sa nuno ng sumira sa pamilya niya. Kumbaga kahit mahirap tayo, meron pa ring way para makakatulong tayo sa iba. So, ito po yung favorite line ko talaga ni Elias. Masakit ang mga sugat. Tulad ng ating bayang sugatan, may karamdaman. Hindi na dapat salingin pa upang di na masaktan. Kung wala ka pang lunas, kaibigan, ako at ang bayan, huwag mong salingin. Huwag mong hawakan. Hindi na namin kaya ang karamdamang pumalong sa amin. Mga partners, sa pansin iba, napakaganda ng kasuotan ni in full character and persona. Hindi naman tayo papayag na walang konting pasample ng character kung ganyan naka-base na at naka-makeup na si Miss Myra May. Buhay ay kitangis sa sariling bayan. Doon ang lahat na ay ating kaibigan. Simoy nitong hangin mula kaparangan, nagpapasariwa sa kalikasan. Sa ating po mga directors, habang ginagawa po natin ang mga palabas o programa, ano po ang inyong mga karanasan na talagang isa lang karanasan lang na talaga pong hindi niyo makakalimutan? Napakarami na naming kasing theater group na gumagawa ng ganitong pagkatanghal. So talaga kung wala kang sponsors na malalaki, mahihirapan ka talaga mag-produce ng isang malaking musical. Realistic lang ako tungkol sa finances, no? Pero tingnan mo, 2015 namin ginawa yung musical, pero hanggang ngayon, pinapalabas pa rin namin. Doon pa lang, bawi na kami. Kasi hanggat maraming nakakapanood, nakakapakinig ng mga kanta, marami kaming nabibigyan ng inspirasyon sa aming mga kwento at sa aming mga ginagawang pagtatanda.
Noong panahong may centennial tayo, nagkaroon ng contest. Screenwriting contest. Ang ginawa kong script ay kay Sisa. Pagkatapos yung best friend ko noon, si Direk Mario O'Hara, sumulat din siya ng script ng Sisa at yun yung pareho naming isinabmit doon sa contest. Ngayon, nung mabasa ko yung kay Mario, sabi ko, lalaban yung Sisa ko. Kagandahan yung dalawang Sisa namin, parehong nagawang pelikula. Yung pelikula ko na idinirect nga ni Direk TJ Andaluz, ang naging Sisa si Jody Santa Maria. Nanalo siya ng Best Actress doon. Ano hong mensahe natin sa ating artistic community? Anong inspirasyon ang pwede natin ibigay na pwedeng magawa artistically? Dapat ang mga artista ay magkaroon ng kanyang hipo, ng kanyang pananaw. Kung sino si Rizal, kung ano ang kanyang nagawa sa bansa, at ano ang Nolitang Here sa ating kasaysayan kahapon, sa ating kasaysayan ngayon, at sa kasaysayan natin bukas. Dahil naniniwala na ko na ang sining ay hindi lamang nabubuhay sa isang panahon. Ito isang immortal na bagay. Siguro ngayon po yung panahon para kumbaga sa ina yung pagbubuntis ng mga ideya. So ngayon yung alagaan po yung mga ideas, pero pag sinilang mo na, isang magandang opera na yun. Alagaan din natin ang ating mga sarili. Alam kong madaming artists na nag-aalangan ngayon dahil hindi po maganda ang panahon para sa ating mga artists. Dadating din po yung bagong umaga na makakatuloy na po ulit tayo sa Being realistic, mas concerned ako dun sa mga kasamahan namin sa teatro na wala na talagang halos pagkukunan ng kanilang kabuhayan. Siguro ang pinakamaganda makabuo tayo bilang mga artist ng mga solusyon para maging creative and yet makapagkaroon tayo ng kabuhayan kahit nandito tayo sa ganitong sitwasyon. Yun lang ang dasal at pangarap ko. Let's unite. Let's heal as one. Nakaka-inspire po kayo. Marami pong salamat sa inyong tatlo. Sa inyo pong apat, kasama si Sir salamat Frank. sa inyo. Padayon! Sa mga susunod na panahon, maaaring kayo na rin na mga manonood ngayon ang magpapahiram ng inyong mga talento at talino upang mas maipaabot pa ang mensahe ni Dr. Jose Rizal hanggang sa susunod na mga henerasyon. Muli tayong magsama-sama at matuto dito sa Sining Aral. Mga diskursong patungkol sa anumang paksa at iba't ibang isyong kinakaharap ng ating bayan, mas nagpapalawak ng ating isipan, mas nagpapalalim ng ating kamalayan. Kami inyong samahan dito sa Bukang Isip. Isang maikling paghuhulay po ito tungkol sa nangyayaring quarantine ngayon dahil sa pandemya. Ang pag-quarantina ang isang resulta na nagbubunsod ng iba't ibang reaksyon, lalo na sa mga alagad ng sine. Bilang manunulat, kami ay sanay sa pag-iisa dahil yun ay estado ng pagkukolekta ng mga ideyang isinusulat. Sa pag-iisa, napapalaya ang kaisipan upang kumaimbabaw sa alapaap ng paglikha. Ang diwa ng pagsusulat ngayon ay pagbigay kalayaan sa sining ng paggatha tungkol sa paglini ng karanasan at sa nakapaligid na kahirapan, kawalang pag-asa, pagkatakot, at sa lahat ng ito'y pagpapadama na tayo'y nakaugnay at kabahagi, kasama sa pagkatha ang pag-iyak sa Diyos. Ito'y hindi pagkawalang taros ng katanungan, kundi pagtingala sa bukod tanging nagbibigay ng tunay na pag-asa, ang ating soberanong manlilikha. Maraming salamat po. Ito po si Dr. Juliet Malyari, Head ng National Committee on Literary Arts. Ito po ang aking bukang isip. Kasama natin ngayong hapon ang isa pa sa kilalang direktor at aktor ng ating bansa. Siya ay isang manggagawang pangkultura mula sa National Commission for Culture and the Arts.
namulat sa teatro sa pamamagitan ng kanyang pakikibahagi sa Sining Cambayoca Ensaum ng Mindanao State University sa Marawi. Siya ang tumatayong artistic director ng Teatro Gindingan ng pamantasan ng Lazal Ozamis mula nang ito ay maitatag noong 2007. Ating makakapanayam ang isang batikan sa larangan ng teatro bilang aktor at direktor at naging bahagi na siya ng napakaraming local at international na pagtatanghal, kabilang na ang 31st Theater Olympics ng UNESCO International Theater Institute o UNESCO ITI. Hindi lamang sa teatro, kundi maging sa akademya at komunidad, aktibo ang ating tagapagsalita at kinilala bilang outstanding Zambuzorian ng Pamalahang Panlalawigan ng Zamboanga del Sur noong 2013. Siya ay ang kasalukuyang tumatayong puno ng National Committee on Dramatic Arts ng NCCA. Malugod po nating tanggapin ang ating panauhin ngayon para pag-usapan ang nangyayari sa Committee on Dramatic Arts at ang kanilang mga plano. Ikinalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang head ng Committee on Dramatic Arts ng NCCA, si Sir Filimon Blanco. Sir, magandang hapon po sa inyo. Mayong hapon, sir. Good afternoon. Sir, kamusta ka na po ngayon sa panahon ng pandemic dyan sa Mindanao? Still adjusting kasi di ba nasa ICC tayo ang biyahe, marami tayong biyahe. Ngayon parang 4 months, parang naka-lockdown ako sa kwarto, walang ginagawa. So, nami-miss ko the life of an artist na nagbabiyahe, exploring the different arts in the Philippines. So, ngayon naka-adjust na ng konti, no? Wow! Naka-adjust na si Sir Filimon, ha? Pero naka-adjust na din po ba kayo sa pagka-miss ninyo sa mga TV guestings ninyo? Katulad ng February, nasa The Bottom Line kayo. Oo nga. Diba? Namimiss ninyo. Saya. Ano po ang mga ulat mula po sa iba't iba mga theater groups? Nais po ninyong ibahagi ngayon sa ating online. It's a sad note na they have to cancel productions and projects. Kasi nga, di ba, pinagbabaw na ngayon ang mass gathering of more than 50 people. Ang daming nagka-problema kasi syempre may mga productions na gumagastos na to roll out the production tapos ngayon hindi pala pwede maipalabas. So, a lot of the mga partners natin in the region ay talagang mangiyak-iyak na wala nang pumapasok na income for the company. So that means the company also cannot also provide a salary or honorarium to the artist. Sir, I understand the Committee on Dramatic Arts is one of the bodies dito sa NCCA na nagbigay ng cash assistance program sa inyong mga sektor na kinabibilangan. So we'd like to know about how you were able to reach out through this to the artists within your sector through the cash assistance program. Ano po yung naging milestones and challenges po dito? Isang malaking pasasalamat sa NCCA na naglaan tayo ng pondo para matulungan ang ating mga artists na who are really affected in this pandemic. Nagiging madali siya for the Committee on Dramatic Arts kasi most of the committee members ng CDA are also leaders in the different regional theater networks. As head of the committee, nakakatuwa na through the CDA, we are able to help around siguro mga 650 beneficiaries. Di ba kung i-equal natin yun ng mga families, so somehow mga 650 families na yun. At least ang Committee on Dramatic Arts, yung committee ko mismo ay talagang bukas loob na tumutulong. No? And I'm proud to say na sa ngayon, hindi lang po artists in the regions ang ating tinutulungan through the CDA's tulong sa tula. No? Pinupush natin sa committee na matulungan din natin ang maraming freelance artists na nakabase sa National Capital Region. Challenge din ito kay Sir Filimon dahil siya ang unang-unang naging head ng Committee on Dramatic. Kumbaga siya ba ang lockdown head ng Committee on Dramatic Arts, di ba, Sir? Matagal na naging bahagi si Sir ng committee na nagsaserve sa NCCA, pero this is the first time na challenging na hindi pa nagsisimula yung term nila para mag-first meeting pero sa lockdown lahat nagaganap ang lahat. After this, I think yung mga artists may mga pinag-uusapan, may mga planong gawin. Pwede ba kaming makahingi ng feedback kung ano yung mga naririnig niyo na mga sinasabi sa inyo ng mga artists at this time as head? Sa ngayon, parang iniisip namin paano nga ba tayo makakagawa ng mga programa. So, the committee decides na magkakaroon ng mga webinar series. No? Now, we wanted to engage the theater community
kung pagpaplano natin, how do we now reshape? Kasi ang mangyayari ngayon talaga is a lot of, readjustment, a lot of reshaping, reframing sa the kind of working that we have. For example, ako, personal sharing ko lang kasi, di ba, mahilig ako mag-organize ng mga little events dito sa Mindanao. So, may ginagawa ko, tinatawag ko yan Paris Mindanao Duo Festival. It's a festival of actor plays, no? So, sabi ko, kailangan natin gawin pa rin ito. So, sabi ko, kailangan pa rin natin ng live audience. So, may live performance na nangyayari. Hindi siya recorded, but live performance na nangyayari na fed into the social media or whatever platform Kaya it is. tuloy-tuloy ang creativity, sir. May mga may mga new works din na napoproduce, no? Ganun yung nangyayari din dito kahit. Actually, sir, first may joke nga ako eh. Nag-post ako sa Facebook, I think last month or 2 months ago. Sabi ko nga, this pandemic has really reshaped our way of thinking and our way of work. Baka makagawa tayo ng TikTok drama or baka StreamYard drama, or Zoom monologues na ginagawa online, no? So, Parang doon na papunta, sir, eh. Yun na yung direction ngayon. Everything is shifting online, digital na. So ano po yung mga effects sa mga limitations na to sa mga pagkatanghal sa inyo po, lalo na sa Committee on Dramatic Arts? Limitations, unang-una kasi technology support, no? Kasi ngayon pag-shift natin to online platforms, no? May nakikita ako, na-observe ako ng mga regional partners natin in the region na mga gumagawa ng mga online performances na minsan nakikita mo mukha na lang, no? Pero alam mo ang Pilipino kasi napaka-ingenious natin. So gumagawa talaga ng paraan yan kung paano pa rin makakagawa ng work at the time of the pandemic. Una, yung isang limitation din na hindi ka makagawa ng production na you can really sell it to people for these people to watch. It's a sad note kasi na may nakikita akong gumagawa ng mga theater groups na nagiging nagiging mga free show siya. Kasi nga 'di ba yung access nila hindi naman sila pwedeng maningil, no? Pero nakikita mo yung willingness, no, ng mga artists to to provide the voices, to showcase the voices of the artists in this time of the pandemic. Hindi nagpapahuli ang mga artists, kailangan na-evolve. So, ginagamit natin ngayon ang online or digital media to really do our work. Ang limitation lang, wala tayong live audience. Ngayon, parang nag-shift na yung theater performances into the digital platform. Parang nagiging film na siya, sir. Ito na ba ang napipintong pag-shift na talaga into cinema, into film ng mga theater artists? Ako ay ma-believer kasi as a theater actor and director, theater is always a live art. Hindi na siya theater para sa akin. It's already film kasi sinut mo. I'm a believer na pwede pa rin tayong gumawa ng mga live performances. Kaya nga, ini-experiment ko ngayon with my own group. Kailangan natin yung buntong hininga nila, yung reactions nila, the kind of energy that they gave us, they feed us. Ang challenge ngayon kasi talaga is kung paano natin we can still keep the real essence of theater, which is live art. Actually, sir, parang sa sinasabi mo ngayon, parang nakaka-visualize ako na habang nagpe-perform kayo, merong audience and the audience is part of the performance habang pinapalabas sa online media platform. Yes. Yung mga ganong klase ng Ang nangyayari ngayon, Sir Freddy, may dalawang audience ka. Yes. May live audience ka at may virtual audience ka. So parang kaabang-abang yan, sir, na I think yung mga artist na mga theater groups ngayon, sa sinabi ninyo, they will be inspired at marami tayong mga lalabas na mga bagong production na ganyan ng konsepto. Parang bagong modality nga yun, sir. May sisilang na bagong form. Yes. Talagang palagi may bagong ipapanganak. Alam mo naman ng mga cinema, artist. hindi siya talagang live parang may hybrid form siya. So it's going to be very interesting. Yes, Sir Filimon, kwento naman po ng konti sa mga online programs na naging bahagi po kayo nung the past 100 and so days po ng lockdown. Hindi talaga siya production online, no? Kasi ang ginagawa namin parang chikahan talaga, no? So, yung after the quarantine, so I started organizing, tinatawag ko dito teatro video ko, no? So I like in Mindanao, naka 7 episodes ako. The kind of theater works natin should continue. Then I started doing online conversation. So it's an online conversation with select theater directors in Mindanao na pag-usapan yung work nila in Mindanao. And then eventually hindi ko na siya nasundan because of parang nag-pick up na yung mga meetings natin sa NCCA, yung mga classes ko online. Magiging ibang models, hindi siya production, pero magiging discussion. So magiging mag-iiba na siya, pwede na siyang
discussion theater using now discussion as a form of a theater performance which is streamed online. So yung Dramatic Arts Committee naman po, maybe you can share to us, looking forward to the new normal, may mga napag-uusapan po ba kayo sa committee na mga concept, ideas for your sector? At the same time, may mga nakaabang pa rin po bang programa sa ating mga theater sector? Oo. Kasi di ba sa Dramatic Arts, collaborative tayo. Gusto natin yung nagpaplano tayo, but we wanted to engage the community in discussing. So, the Committee on Dramatic Arts is actually planning to come up with a series of discussion, help in shaping ano na nga ba ang gagawin natin in the new normal. Yung flagship project din ng NCCA, which we call Tampok, is supposed to be a convergence of mga key theater leaders in the country na hindi siya natuloy noong February hanggang March kasi nga naabutan na tayo ng quarantine. Naging ambisyon ng committee na magkakaroon ng blueprint ng Academy of Philippine Theater. So isa yan sa pag-uusapan in a series of webinars. So meron din kaming gagawing parang tanghal in the remote festival. Kasi tanghal sa another flagship project na magkakaroon pa rin, yung modality na sinasabi ko kanina, na magkakaroon pa rin ng konting performances na may konting audience, na stream siya online. So, it will happen sometime towards late quarter of the year. Alam mo, partners Ferdy and Annie, nakaka-miss yun talagang makausap mo ng personal yung mga committee heads natin, ano? Every day is a learning experience with them. Kaya naman miss na miss natin ang isang Filimon Blanco. Bago po natin tapusin ang ating interview, baka meron po kayong mensahe sa kanila na gustong iparating, any inspiration, mga insights na habang naka-lockdown kayo na pwede niyo pong ibahagi sa ating sector, sa ating mga manonood. To all the actors, directors, theater practitioners in the Philippines, our artistry and creativity should not stop because there is COVID. This pandemic that we are experiencing right now will push us to develop new works, new projects, new modalities of creating works in the new normal. And I believe Filipino artists are always ingenious since time immemorial. You cannot quarantine the artists. Diba? Hindi mo siya pwedeng ikulong. Lalabas yan at gagawa yan to make himself full and bold and to share his artwork to the rest of the community. So, copy tayo mga ka-teatro, mga ka-artist in the whole Philippines. Wow, salamat sir. It's Gusto ko very yung mensahe inspiring. ni Gusto ko sir. po yung mensahe mo, sir. Hindi mo pwedeng ikulong ang artist. Yes, Si yes. Rizal nga, di ba? Sinulat niya yung Noli sa bilangguan. Nakakonect pa rin Diba? tayo doon. Siyempre, Isang hindi natin magandang patatapusin to example. na hindi rin magsasalita ng padayon Siyempre sa kanyang naman. sarili. Sir Filemon, meron kaming padayon Challenge. challenge sa inyo. Sa inyo pong pinakamadramang pagkakasabi o pagkakabigkas ay kailangan yung sabihin ang titulo ng aming programang padayon. Lights! Camera! Action! Ay, bongga! Gusto ko yan! Gusto ko yan. Padayon. Mabuhay ka, Sir Filemon Blanco! Yan na yan. Salamat sir. Yan na yan ang energy na kailangan namin dito sa Wow. padayon. Padayon po. Salamat sir. kayo, sir. Padayon, sir. Dalawang kwento ng artistang Pilipino, tampok natin ngayong hapon. Hatid nila'y inspirasyon sa inyo'y nais nilang ipabaon. Kanilang mga kwentong diskarte ating pakinggan. Kanilang pagiging malikhain ay ating hangaan. Dito sa Sining Inspirasyon. I am Arichelle Lane Garcia, isang mananayaw and co-director ng Southern Side Dance Theater. Nalungkot ako. Sobrang affected ako physically and emotionally. Siyempre, nawala na yung normal daily routine ko. And para bang hinahanap-hanap ng sistema ko yung pagod, yung pawis, yung magsayaw sa dance studio, and yung magturo sa mga estudyante. And syempre, yung studio mismo. Kasi for me, yung dance studio namin is my second home na rin. Di natin kontrolado ang pandemic. So, nag-focus ako sa kung ano lang yung kontrolado ko. And that is yung maging positive lang tayo. This pandemic should not stop me, us, from doing what we are passionately doing. A change of mindset helped me a lot. Although this pandemic has stopped us from doing rehearsals in the studio,
But through our former artistic director, nag-send kami ng mga videos ng warm-up, class, and even music so the dancers can still practice and dance at home. Despite everything that is happening, yes, sobrang daming negative thoughts, sobrang daming negative vibes, sobrang nakaka-down. But still, this should not stop you from doing what you love to do and what you are passionately doing. Lagi nating tandaan na there is still room for learning, more doors to open, to explore, and to discover. Kahit nasa loob lang tayo ng mga tahanan natin. Hi everyone, my name is Charon Nalindo. I'm also a member of Centro Escolar University Folk Dance Troupe. So isa po sa mga trabaho namin is to perform a Philippine cultural dances for international and national events here in the Philippines. Sobrang laking epekto yung naidulot ng pandemyang ito sa buhay ko. Hindi lang sa buhay ko, kundi pati rin sa buhay ng mga kapwa dancer ko. Nawalan din sila ng trabaho. Ako nawalan din ako ng trabaho. Tama nga yung sabi nila no, na ma-realize mo lang talaga ang lahat pag once na may dumating sakuna or may dumating na problema sa buhay ng bawat tao. Yung mga nakasanayan mo, parang isang ganun lang, parang nawala lahat. Na hindi namin alam kung kailan kami ulit makakasayaw. Lalong hindi rin natin alam lahat kung kailan matatapos ang pandemic na. Ngayon, new normal tayo this pandemic. Sobrang daming bawal. Sobrang dami kong ginagawa para may masustento ako sa pamilya ko. Tulad na lamang ng pumasok ako as a call center representative sa isang BPO company na kung saan ito yung nagiging stable job ko. And at the same time, gumagawa rin po ako ngayon ng kimchi para may pang backup plan ako para sa mga panggastos sa bahay. Isa rin po akong small YouTuber. So gumagawa rin po ako ng vlogs, which is ngayon ko lang din na-discover ngayong pandemic lang din ito. Ang sarap isipin na isa sa goal ko ngayon is na tulungan yung sarili ko na pasayahin yung sarili ko. At the same time, pasayahin din yung mga tao. Gumagawa rin po kami ng cyber series sa Centro Escolar University Folk Dance Troupe na pinamagatang Chikatura. Wala kung saan yung Chikatura na to is it simply means to talk about kultura ng Pilipinas. Ay positibo rin palang dulot ng pandemic na to. Yun yung mas lalo mong nakasama yung pamilya mo, mas dumami yung oras na nakabanding ko sila, na yun din yung magandang naidulot ng pandemya ito sa buhay ko. So para sa mga kapwa artist ko, kapwa dancers ko, kapwa folk dancer ko, dasal lang muna tayo guys, kasi alam naman natin na prayer is the most powerful tool para masolusyonan natin lahat to. Mawawala din itong pandemic na to at makakasayaw tayo ulit. Lagi lang po natin tatandaan na ang kultura ay isang malaking bahagi ng pagkakakilala natin bilang isang Pilipino. Slums of Tondo, Manila, and the life there is it's poor and it's very sad. And I've always taught myself to look for the beauty in it, to look in the beauty in the faces of the children and to be grateful. And I would bring this aspect as a Miss Universe to see situations with a silver lining and to assess where I could give something, where I could provide something as a spokesperson. And this, I think, if I could teach also people to be grateful, we could have an amazing world where negativity could not grow and foster, and children would have a smile on their face. Thank you. Miss Universe is Philippines.
Nasaksihan natin ang kanyang paglalakbay mula sa isang simpleng Pinay na nangarap maging isang beauty queen hanggang sa kanyang pagkapanalo bilang Miss Universe 2018. Nakita natin ang kanyang iba't ibang advocacies sa larangan ng women empowerment, edukasyon at AIDS awareness. At ngayon nga, makakasama natin siya sa kanyang bagong role bilang advocate ng arts and culture. Mga partner, eto na, mga kapadayon, we are very excited to have with us for the very first time, kapadayon. Para sa universe, siya ay isang reyna o queen. Pero para sa ating lahat, siya nag-iisang NCCA Arts Ambassador, Miss Universe 2018, live sa Padayon, Miss Catriona Gray! Hi, Miss Catriona! Magandang hapon sa'yo, Padayon. We're very happy to have you here in our program. We're very honored to have you with us. Very happy to be here also. Hi! Kumusta? Okay naman. I think I've adjusted na sa new normal. But it definitely was an adjustment, just as you said, the last time that we all saw each other was just before the lockdown happened sa Metro Manila. So it feels like forever ago, but happy to be continuing the work and the advocacy kahit we're in this situation. Also, I really was able to kind of think outside the box kasi iba being at home lagi, being away from my loved ones as well. My family is in Australia, so I'm away from them. And of course, there's the fear of that too, not being with your loved ones, not knowing if they're okay. But we find ways, no? So it's definitely been an adventure of sorts from our own homes. Are you ready? Handa ka na ba? Are we ready? Are we ready? Yes, are we ready, partner? Ready na tayo. We are ready for our very first question for Miss Universe, Queen Catriona Gray. Queen Cat, paano ka nagsimula sa arts? Was it through music, visual arts, or literary arts? Feeling ko sa music at sa literary. Nung bata pa ako, my mom always read to me every night before I went to bed. So, from a very young age, may collection na ako ng mga books that I would always love to read from a very early age. And then music naman, ever since. I always like singing around the home. Although yung family ko, hindi family of musicians So it's quite a different thing to be so involved in music when I really didn't have that much of an influence growing up. So it would definitely be those. Cause we're in this together, and I don't ever wanna eat again. Long as you're still going hungry, you can take everything you need. It doesn't matter to me, cause we're in this together, my friend. Miss Cat, gusto kong malaman, meron ba kayong idol sa music? Actually, almost too many to count. Because yung appreciation ko sa music is across many different genres. I really admire jazz, especially old jazz from the 80s. Even Elvis Presley, Frank Sinatra from my dad's era, because my dad was born in the 40s. And then even the other music from the 80s, the disco hits. I grew up listening to my mom, listening to that. And of course, me, 90s onwards, I also am very fond of classical and opera. So I have too many idols to count. But basta, I have a very big appreciation for those that are very talented sa craft nila. What does becoming an NCCA Arts Ambassador mean to you? It was actually a very, very big honor for me. Because I really consider my appreciation and love for our Filipino culture through arts quite a new one, because I wasn't raised with that appreciation. And in fact, it was almost a journey of discovery for me, which allowed me to incorporate it sa journey ko going to Miss Universe. And so that's why I feel like my role as the NCCA ambassador is really to allow people to experience their journey also in learning to love our culture. Because I really feel that's very applicable to our younger generations, those that may not be aware of the different arts that we have to offer here in the Philippines. And so that's what I would really love to do, to showcase, to show how people can fall in love with it just as I do. Yes, Miss Catriona, last March, nag-meeting tayo, no, discussing a lot of possible projects with you, no.
Actually, after that meeting, kinabukasan niya yata nagkaroon ng lockdown. Natapos Yes, parang akala oo. na natin hindi na siya matutuloy. But fortunately, I think kahit ngayon naka-lockdown, you have an upcoming project with the NCCA. Ito yung Kultura 101 with Catriona. Yes. Yes, very excited. So pwede mo ba kaming kwentuhan about this project that we're having with you, Miss Catriona? Yes, I'm very passionate about education, and so I felt that it would be very appropriate during this time that most students and even the rest of us are all online using our digital platforms, that I created digital content that is both educational and also fun in discovering what there is to know and love about our Filipino arts and culture. So it's called Kultura 101 with Kat. It's a very light-hearted, fun learning experience where the viewer, the audience will learn with me about certain topics, certain aspects, or certain things to be admired and beheld in our culture. It's coming very, very soon. I'm working with Direct Floyd, and he's just been such an amazing visionary in this project. And I really look forward to everyone being able to see it and to take part and hopefully learn to love even more our culture through Kultura 101. Miss Kat, balita ko sa Kultura 101, meron kang mga parts of the script na in Filipino, ha? Yes! Naku, excited kaming Marinig mapakinggan ang yan. sasabihin. Pero, what are you most excited about to learn about Philippine arts and culture? Just to expand yung knowledge ko, because it really is so expansive. It's not segregated to one tribe or one island group. It's really across the Philippines in so many different areas and so many different aspects. And so I feel like there's always something to learn. There's always something to diversify some knowledge. And I just look forward to be able to share that with others, because that's the joy in it, the joy in celebrating it together. Tell us more about your participation nung pumunta tayo ng Puerto Princesa. How was it for you? So much fun! Napakasaya yung araw na yan. Just the energy was incredible. And also, I really enjoyed watching yung mga performances, yung mga masasayaw, and even the singing, the different cultural showcases. I thought it was so interesting. And I wish that we would have more events like this year. But of course, we've implored and encouraged people to share their arts through the NCCA social media channels. So that's another way that even though we're all apart, we still come together to celebrate our Filipino art. Yes, Miss Catriona, ngayon, di ba, nagpunta ka sa La Union, you immerse with the community, no? So, yun yung panahon pa na hindi lockdown. Can you share to us kung ano yung naging experience mo as part ng project mo na Raise Your Flag? Yes, the Raise Your Flag project, I was very excited about it. I'm sure it'll come to fruition when everything is able to, when all the health and safety is put first of everyone. But going to La Union was another discovery for me, kasi off the top of my head, kala ko sa La Union, tipong surfing capital lang, so beaches, surfing, tropical vibes, but I was very interested to learn that there is also an art being preserved there of weaving. And of course, I'm very passionate about our Filipino textiles that are unique to us here in the Philippines. And so I was able to talk to the weavers there, especially the women who are supporting their families' livelihoods through this form of art. And it was just really wonderful because that was around the time it was almost Women's Month. So in looking through it through that lens, it was very, very empowering. And also to see that a tradition has been so well preserved and passed down. And that's why I really wanted to visit and then share it sa platforms ko, kasi it would be such a pity if it were to become a dying tradition. And so I would hope to spark that interest sa younger generations natin, that our weaving is something to be beheld, it's something beautiful, it's something to be aspired to, and hopefully the craft will live on for many generations.
Totoo mga ka-partners, di ba? Yung mga weaving ng ating mga katutubong mga Filipinos all around the country is something that we should be part of. We Very should be unique. proud of. Yes. Kasi wala siyang katulad sa ibang bansa. So you're fond of the Philippine textiles and also music. Yes po. And you mentioned earlier that you're fond of reading. So we'd like to Yes know, po. what are the books now that you're reading? You also have a book, Conquering Your Universe, right? Maybe you can tell us more about this. Yes, I still have a love for reading ever since I was a child. At the moment po, I've been reading mostly about endurance and keeping high spirits. I mean endurance of the spirit, hindi tipong athletic endurance. And also been reading a lot of my Bible lately because it really does help with the feelings that I'm going through at this time. But yes, I do have an upcoming book. It's called Conquering Your Universe. It's always been a dream of mine to have my very own libro. And I put a lot of care into writing every single part of this book. I am the sole author, and it's about the different lessons that I've learned in my journey so far. Kasi po, I'm an only child. So I didn't really have the opportunity to have older siblings or a younger sibling to mentor and guide. And I really feel like mentors play such an integral role, especially to the younger generations and to the youth. And so I hope that this book could be like that, of a voice of a mentor to those that are navigating their way through conquering their dreams. So, yung ang title, Conquering Your Universe, not to say that their universe is Miss Universe crown, but their universe is anything, any dream that they aspire to achieve. Wow. Something to look forward to. Yeah, Naku, very pipila kami excited kung na. may book Oh. signing, kaya lang may lockdown. Yes. Alam niyo, this is the third time, 3 times I saw Miss Kat in person. I'm always starstruck pa rin sa kanya. Siyempre, second time to sa Zoom. So sa 5 times na yun, Yes. feeling ko close na kami ni Queen Kat. Digitally. Yes! Digitally. Kaya meron akong pa-challenge sa kanya. Ay. Ay, ito nga, inaabangan namin to, And partner. we heard you will also be releasing your very own single, Raise Your Flag. Tama po ba? Kaya this Yes afternoon, po. Miss Kat, with your due indulgence, can we hear konting a line or two ng Raise Your Flag? What do you wanna be? Will you believe me if I tell you you can be anything you want? What dream lays in your heart? Will you believe me if I tell you that you see a silver lining with your dreams? Yes! Excited, parang gusto kong Excited makinig. na kami. Talagang NCAR's ambassador. Pero I cannot fulfill my dream interview with you kung di ko gagawin to, Miss Kat, kasi I'm just Ito a na. simple model. So you have to teach me how to make emote to the camera. If it's okay with you. Okay, let's go! How do you do it? Ayan, How do I so do it, Miss first, Kat? posture. Ayan, so, ay, why do you need coaching? Expert ka na eh! So tell me lang kung okay na yung aking projection, Miss Ang Kat. ganda! And also, considering what you're wearing, perfect yung pose mo because you're also showing off yung sleeve details sa suot mo. At ang ganda din yung posture mo. 5, 4, 3, 2, 1, action! Ayan! Oh! Ay! Yay! Dream come true for me! Grabe, partner, Miss Universe ang nag-ano sa'yo. We know you have a very busy schedule for today. So we won't take much of your time, but we'd like you to invite our viewers online for our upcoming program with you. Yes, to all of our friends who are watching now, I would love to invite you to watch this program and support it on the NCCA channels. You can find them on Facebook and also on Instagram and also their website. And do keep a lookout for my upcoming digital series called Cultura 101 with Kat. Sana po you enjoy it and learn a lot alongside me. To everyone who is watching, I know that we've come very far. It's been 3 months and it seems to be ongoing, but we just need to pray, constantly pray, hold on to our families, our support systems, and always look forward to a brighter tomorrow because a brighter tomorrow is coming.
that is something that is sure, and we just need to have faith in that and to keep on going. Wow! Very much. Very inspiring words from Dahil our sinabi mo, ambassador. keep on moving forward. Yes. Kaya naman po sa ating nag-iisang Arts Ambassador, Miss Catriona Gray, maraming salamat po. Saludo po sa inyo ang Padayon! Padayon, Philippines! Para sa laro tayo ngayong araw, simple lamang po ang ating laro. Kung kayo ay tumutok sa amin dito sa Padayon, The NCCA Hour, tiyak ko masasagot ninyo ang mga tanong. Ang tanong, anong nobela ni Gat Jose Rizal ang naging paksa ng usapin sa Sining Aral segment? Ipadala po ang inyong kasagutan sa Facebook page ng National Commission for Culture and the Arts via PM. PM is the key. Ang mga magwawagi ay i-aanunsyo sa NCCA page. Wow mga partners, napakataas ang energy ng ating programang Padayon ngayong araw na ito. Sobrang Very taas, dramatic. Actually, very, very dramatic. Yes. Ang taas ng energy ng Parang mga guests roller natin coaster ngayong yung araw na ride natin today. Grabe. Siyempre, andyan ang ating mga very Director. exclusive interview sa ating mga naging bisita sa araw na to. Kayo mga partners, ano ang inyong takeaway o hugot? At dahil Padayon ang title ng ating show, nakakatuwang malaman na nagmo-move forward ang ating dramatic arts sector through the news of Mr. Felimon Blanco na sila ay gumagawa ng mga bagong forms, nag-eksperimento kung paano pa mapanatili yung live aspect of performance. Oo, tsaka kung gaano ka-passionate yung mga artist natin at mga director sa patuloy na paglikha. Kahit nga ganun kalaki yung budget, basta may parating lang sa mga manonood ang kanilang mga gustong ipalabas. Ako naman, natupad ang aking pangarap. Munting pangarap mga partners dito sa Padayon. Talagang bukod sa interview with Catriona ay maging isang beauty queen sa isang araw dito sa ating programa, hindi ba mga partners? Yes, partner. At nabanggit mo kasi kasama natin ngayon ng Miss Universe. Partner, sa ating ika-5 episode ngayon, alam mo ba na marami nang nag-PPM sa atin, nagpapabate sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming nanonood ng mga taga-kabadayon natin sa Texas, LA, San Francisco, Italy, Hawaii, Canada. Lahat po yan nag-PPM na sa atin at sa lahat ng buong Pilipinas, partner. Katulad nga na sinabi ng nag-iisang Catriona Gray, raise your flag! Dito lamang yan sa Padayon, The NCCA Hour! Sulong na!